Sige mga tao, mga 1 o 2 buwan nang nakaraan, sinabi kong dapat nang gumawa ng WhatsApp group ang mga lokal at mag-usap-usap. Magsimula ng bumuo ng maliliit na komunidad dahil palala ng sitwasyon sa kalsada. Siyempre, hindi ko sinasabi na kailangan ninyong kayo na mismo ang umaksyon. Pero kapag may 10, 15, o 20 na mga kapitbahay na nag-uusap-usap, maganda yon. Kailangan natin yan. Kailangan mag-usap ang ating komunidad dahil ang mga gumagala sa kalsada ng Europa ay nakatira sa mga hotel at magkakakilala. Lagi silang lumalabas bilang grupo. Kaya binanggit ko lang ang ideya. Pero mukhang may ibang nakinig. Tingnan mo ito. Kakapalabas lang ng video na ito mula sa UK. Lahat silang tatlo ay mga Muslim. Yung maliit na may Napoleonic complex ang leader, malamang. Siya ang nagsasalita. Pakinggan mo. Nabuo namin ang Manchester Community Watch na may mahigit 130 beripikadong miyembro. 130 na beripikadong miyembro, lahat ay Muslim tulad niya. Isa itong samahang Muslim na nagbabantay. Pero hindi kami titigil doon. Sa ngayon ay inaasikaso ko ang pagkuha ng aking SIA lisensya dahil magtatayo kami ng isang kumpanyang pansiguridad para matiyak na ligtas ang lahat ng nasa aming komunidad. Lubos akong nagpapasalamat sa Region Security Force sa pagpunta mula Blackburn bilang pakikiisa. Sama-sama tayo makagagawa ng pagbabago. Ang mga taong ito ay mula sa Black Ben. Ipapakita ko kung anong nangyari doon noong 2024. Sigurado akong napanood nyo na ang video na ito. Iyan ang ibig nilang sabihin sa seguridad. Iyan ang ibig nilang sabihin sa Manchester Watch. Hindi ko na kailangang sabihin pero nakikita mo ba ang nangyayari? May mga pribadong milisya na nabubuo sa tabing ng mga kumpanyang pansiguridad. Magkakaroon sila ng akses sa mga armas, baril, at isang pangunahing infrastruktura ng seguridad. Isa itong aparato sa madaling salita. Bumubuo sila ng isang maayos at organisadong aparatong pansiguridad sa mga kalsada ng UK. Ginagawa ito dahil daw kailangan ng proteksyon laban sa pangingibabaw ng dulungkanan. Hindi ko na kailangan sabihin ito. Pero kung papayagan ito, sa loob ng 1 taon, makakakita ka ng mga 100 ng ganitong mga security company o firm na may 150 o 200 operatiba na namamayani sa mga kalsada. At kahit ang mga pulis ay matatakot na pakayalaman sila dahil magkakaroon sila ng mga armas. Magkakaroon sila ng walang limitasyong pondo mula sa mga bansang tulad ng Qatar. Matagal na naming binabalaan kayo sa pagkalat ng radikal na ideolohiyang Islamiko. Hanggang sa puntong ito, lahat ay mapayapa. Puro propaganda lang, puro mga komperensya at mga palihim na mararahas na pananalita. Lahat yon hanggang ngayon. Itong luikal na susunod na hakbang. Matagal na nilang pinapakilos at tinitipon ang mga kabataang Muslim na lalaki. Nagtagumpay sila dito. May buong henerasyon ng galit na kabataang lalaking Muslim na ipinanganak at lumaki sa Britanya. Mayroong kang mataas na antas ng radikalisadong populasyon ng Muslim at nagpasok din sila ng mga kalalakihang nasa edad para lumaban na matagal na naming binabalaan kayo tungkol dito. Ngayon, mas marami ng mga lalaking Muslim na nasa edad para lumaban kumpara sa aktibong kasundaluhan ng Britanya. Kung mabubuo ang mga security firm na ito, tapos na ang laban at nagkakaroon na ng sasayan lahat. Ito ang luhikal na susunod na hakbang. Walang nakahula nito, pero may saysay naman. 150, 200, 300 na tao sa ilalim ng pangalan ng isang security firm na magpapatrolya sa mga kalsada, guguluhin, mananakot, mambubuyo ng sinumang itinuturing nilang banta, bubugbugin nila, o baka mas malala pa. Sinasabi ko sa'yo, takot ang mga pulis, galawin sila. Ayaw natin magmukhang rasista, kaya takot ang pulis sa kanila kahit di pa sila organisado. At parang mandurumog lang. Naalala mo ba yung 2 magkapatid na Muslim na bumugbog sa mga pulis sa Manchester at hinuli? Pagkahuli sa kanila, agad din silang pinalaya dahil dito. Tingnan mo. Huwag muna nating sirain ang lahat ng ito. Wala namang epekto. Sandali, pero bukas sinasabi ko sa inyo, kung hindi pa rin tayo makakakuha ng hustisya, makakatikim talaga ang mga putang inang yan. Para sa kanila, hustisya ang pagpapalaya sa 2 magkapatid, kundi magdaranas kayo. At alam mo ba? Pagkalipas ng ilang oras,
Pinalaya sila ng walang kaso. At nangyari ang insidenteng ito 2 taon nang nakalipas. Isa sa kanila ay napatunay ang nagkasala na, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila inaanunsyo ang sentensya. Ganito katakot ang sistemang panghustisya ng Britanya sa mga taong ito. At ngayon, isipin mo kung gaano sila matatakot sa mga kumpanyang pangsiguridad na ito. Na puro armadong lalaking Muslim ang gumubuo sa mga iyon. Bagamat bawal magdala ng baril, may organisasyon pa ring binubuo ng 200 lalaking nasa edad na makipaglaban na nagbabantay sa kalsada. Kaya naman, hindi ko na maidiin pa na hindi ito dapat payagan. Hindi ito dapat payagan. Kung hindi, seryoso, Britanya, kailangan ninyong tawagin si Uncle Sam para iligtas kayo at palayain kayo mula sa mga kamay ng mga taong ito. Hayaan niyo ipaliwanag kung posibleng mangyari kung papayagan ito. Parang pinipilit ng mga Muslim ang kanilang mga paniniwala at kaugalian sa mga tumatanggap sa kanila at may sarili din tayong mga iyon. Paano mo sasagutin ang mga tweet na ganito? Hindi ako naniniwala na sinusubukan ng mga British Muslim na ipilit ang kahit ano. Sa tingin ko, napaka-absurdo niyan. Sa Whitechapel, East London, may radical na grupong vigilante na nagtatangkang ipatupad ang Sharia law sa mga ordinaryong mamamayang walang kamalay-malay. Panahon ng Muslim. Pero panahon ng Muslim ito. Hindi lang umiinom ang target dito. Oh, bakla ka pare. Umalis ka pare, layuan mo ako. Pati mga babaeng nakasuot ng paldang mas maikli sa tuhod ay hinaharas din. Mangyayari ito kapag binigyan ng security license ang mga security firm na ito. Ang tanging pagkakaiba lang ay magiging mas agresibo sila. Ipapatupad nila ito ng mas mahigpit at magkakaroon sila ng mga baril. Hindi lang sa lugar ng mga Muslim, lalawak pa ito. Nangyari ito sa Whitechapel. Hindi ko irerekomenda kahit sa pinakamatindi kong kaaway na pumunta roon, kahit biro lang. Napakasama ng lugar na yon. Kung papayag ang maitatag ang mga security firm, mangyayari ito kahit saan. Naku, siguradong tataas pa ang kaso ng sexual na karahasan. Isipin mo ang mga manyakis mula sa mga grupong ito ng 200, 300 lalaki na itinuturing ang mga hindi Muslim na pinakamalala sa lahat. Alam na natin ang kaya nilang gawin. Isipin mo yon. Mga pare, lumalala na. Kailangan na magising ang mga katutubong Briton. Magsimula kayong gumawa ng mga WhatsApp group. Simulan niyo magkuntakan. Gumawa na lang kayo ng sarili niyong neighborhood watch.